Shalom everyone, this is Welby Brunyola. Ang video ito ay para po sa lahat ng mga taong may desire na pagkaroon ng long fast. So, gusto ko pong i-share yung mga experiences ko po at sa mga iilang araw po na darating. Siguro gagawa po ako ng mga video para sa journey ko po sa fasting na ito para po maka-inspire, maka-challenge sa bawat mga Kristiyano na gustong ma-experience ang ganitong experience. So, na-experience ko po ang long fast noong 2018. Nakapagsimula po ako ng 40 days fasting. So, juice fast or water fast. Yun po yung kalimitang ginagawa ko. So, para sa akin, isang magandang experience po na magkaroon ng long fast. 40 days noong 2018. And then, noong 2021, 40 days ulit. At saka noong last year, 2022. So, this year, 2023, so nagsimula po ako kahapon, January 3. So, pang second day ko po ngayon na mag-long fast. So, hello, good morning everyone. This is Welby Brunyola again. Gusto ko lang pong i-share ulit yung journey ko sa long fast na ito. So, pang 5 araw ko na ngayon. So, medyo malakas pa naman, pero yung feeling ko sa pang 5 araw is medyo gusto ko mag-vomit. So, sa mga nagsisimula pa lang sa fasting, so gusto ko pong ipaalam sa inyo yung vomiting is normal lang po yan pag nagpa-fasting ka, lalo na pag long fast or water fast. So yun po yung na-feel ko ngayon, pero I know mawawala din ito mga ilang araw din. Salamat sa Panginoon, medyo malakas pa naman at more days to go with God's help. God bless po. Good morning everyone. Pang 10 days ko ngayon sa fasting ko. I thank the Lord na binigyan niya ako ng lakas at makaabot ngayon ng 10 days. With God's help, marami pa mga days na makapag-fasting ako. So sa long fast, i-share ko lang po sa inyo, sa mga kapatiran, brothers and sisters in the Lord na may plano o nababalak na mag-long fast. So huwag pong kalimutan na magbasa ng Bible. Di lang po mag-fasting ka just to rest, to sleep, or ano man ang mga usual na ginagawa mo. So dapat maging babad tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Of course, with revelation. So yan po ang pinaka-importante. So ito po yung binabasa ko ngayon. Very nice Bible po. Pang-apat na time na babasahin ko yung Bible from Genesis to Revelation. So ito yung pinakamalaking binasa ko so far. From cover to cover yung tinatawag na babasahin ko dito. Salamat sa Panginoon, nasa Book of Psalms na po ako. So huwag pong kalimutan na ito po yung isa sa pinaka-importante. Bago mag-pray, bago mag-meditate, dapat may salita ng Diyos. So, salamat po. I hope na nakatulong at maka-inspire po sa inyo. God bless. Praise the Lord everyone. It's me again. So, I thank the Lord na pang 15th day ko ngayon sa pag-fasting. So, sa mga hindi nakakaalam, yung long fast ko po na ito ay hindi po ako nagbe-breaking every night kasi may mga ibang nag-fasting na nagbe-break every night. Ako,
araw at gabi talaga yung fasting ko. So pang 15th day ko ngayon. Only water lang ang iniinom ko at saka tubig ng buko. So first time kong gawin ito na mag long fast na walang juice. But I thank the Lord na may lakas pa rin po ako. So sa mga gusto pang manood ng mga video para sa long fast na ito, gagawa pa ako ng mga video just to update that. Again, sasabihin ko po, this is not to praise myself or para maging proud ako. So gusto ko lang i-share po at i-inspire yung pananampalataya ng mga Kristiyano na kung may kailangan tayo sa Panginoon, kung mag-seek tayo sa Panginoon, so we need to fast. As Jesus said, these things goeth not out without fasting and prayer. So kaya kailangan po talaga ang pag-aayuno just to get God's attention and to know His will. Salamat sa Panginoon. Marami pang mga araw na gagawa ako ng video. God bless po. Praise the Lord, everyone. Pang 22nd day ko ngayon and 21st night. So salamat sa Panginoon na nagsustage sa akin at may lakas pa ako. So gusto ko pong i-share yung mga ibang ginagawa ko habang nasa long fast. So kailangan po may advice ko po, may notes po kayo para every time na may revelation, may panaginip kayo. So pwede nyong may sulat dito. Saka, of course, may ballpen. Pag natutulog ako, katabi ko ito. So I thank the Lord na malapit nang mapuno ito dahil sa maraming taon dito panaginip at mga revelations. Habang nagbabasa ka ng Bible, may mga revelation, mga rema ang Diyos para sa iyo. So agad-agad may sulat mo. So salamat sa Panginoon. I hope na nakapag-encourage po at gusto ko pong i-share na first time ko ngayong long fast na may asawa na. Dati single pa. So ngayon may asawa na. So kaya may videographer na ako. So videohan natin yung videographer na. Now, Bye-bye. God bless. And good morning. It's my 27th day today sa pag-fasting ko. At it's Sunday. Panahon ngayon sa pagsasamba. So dito lang kami nag-worship sa loob ng bahay. Yan po yung pulpit namin. Dito lang po kami nag-church. Praise the Lord. So, hinintay pa namin yung mga kapatiran na pupunta dito. Ito na lang kami para di na ako magpunta pa sa iba't ibang churches para magsimba. So, may mga kapatiran kami sa baba. So, we're so excited today to worship God and be blessed mga kapatid. Praise the Lord. Good morning. This is Surbi Bernyola again. Pang 30th day ko today sa pag-ayuno. I thank the Lord naka-survive po ako ng 30 days na tubig lang at saka tubig lang or coconut water. So today, may advice ko sa mga nagbabalak na magpa-fasting. Pag nagpa-fasting kayo, you need to focus. Ano yung mga usual na ginagawa mo, hindi ka nagpa-fasting, mga habit, so you need to forget that. So kung mahilig ka sa Facebook, pag nagpa-fasting ka, huwag ka muna mag-Facebook, mag-internet, sa social media, or mga movies. So ako, pag nagpa-fasting ako, only YouTube lang yung ino-open ko, at saka yung mga preachings, mga teachings, mga videos na makapag-encourage sa iyo sa spiritual na bagay. So yun po yung pinaka-importante, isa sa pinaka-importante sa pag-aayuno. So kaya pag nag-aayuno ako, dapat malayo sa mga tao,
Ngayon asawa ko lang kasama ko sa uh, another room. Ito yung room ko pala. So ito lang yung higaan ko, puzzle mat, dyan katabi ko yung Bible, notes, yung tab ko, tsaka ito yung simple CR. Ito yung CR ko, yan. So maliit lang yung room. Actually hindi namin bahay ito sa auntie ko ito. So I thank the Lord for this big house na dito ako nakatira for a while. Habang nagpa-fasting, makapag-focus ako. So, sa division ito, kaya wala masyadong disturbances or mga distractions. So, yun po ang may advice ko pag nag-aayuno ka. Dapat focus. You need to focus on praying, studying the Word of God, and meditation. Yan po yung pinaka-importante. So, salamat po. I hope may natutunan ka. God bless. Good morning. Praise God. It's Sunday. We're so excited to worship God today and day 34 sa aking pong pag-aayuno today. And ang mai-share ko ngayon at ma-i-advise sa lahat ng gustong mag-long fast, lalo na sa fasting na water lang or juice, kung ano yung gusto mo. So may advice ko is dapat tingnan muna natin yung Matthew chapter 4. Sabi dito, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. So una-una, kung gusto mong dito mag-ayuno ng medyo mahaba, dapat po ay you are led by the Spirit. So, kailangan po yan. Kaya ang long fast, for me, hindi po para sa lahat. Kasi may mga tao lang talagang led by the Holy Spirit na gagawa ng ganyan. Praise the Lord. So, kailangan, tandaan natin na may temptation po habang nagpa-fasting ka. So, marami kang mga experiences, marami kang mga time na gusto mo na breaking, hindi mo matapos yung long fast. So, may temptation talaga. So, yun po ang tawag dito, nasa fasting po. So, kailangan na maging matibay ang loob, tsaka led by the Holy Spirit. And then, kung tama naman yung motivation mo, matatapos yung fasting mo. So, salamat sa Panginoon. I hope na may na-share ako today. And God bless po. Praise the Lord. Good afternoon. It's me again. I thank the Lord na pang 40th day ko today. And kung luluobin ng Panginoon, bukas ng umaga, magbe-breaking na ako. Salamat sa Panginoon na nakasurvive ako ulit sa 40 days and 40 nights na fasting. And you know, it's a great experience po na magkaroon ng maraming oras, araw, na mag-seek ng kanyang presensya. So, marami akong mga experiences sa fasting na ito. So, bago po matapos yung fasting ko, ang may advice ko sa mga baguhan pa lang at gustong makaranas ng mga long fast. So, siguro, unang-una, magsimula muna kayo sa mga ilang araw. Gusto nyo ng 5 days or 7 days, so kahit mga 3 days lang muna, dahan-dahan lang muna para medyo masana yung katawan nyo. Kasi ako nung nagsimula ako, naalala ko dati na alam nyo, mahirap talaga kasi gusto ko ng 40 days kasi may nakikita ako mga videos na kaya nilang mag-fasting. So, nasa isip ko, kung kaya nila, tao rin naman ako, kaya ko rin. So, yun. Gusto ko ng 40 days. Sabi ko, Lord, gusto ko ng 40 days. Talagang
kaya ko yan with water lang. So ang nangyari, nag-break ako ng 13th day. So salamat sa Panginoon na sabi ko hindi ko talaga kaya. Pero yung desire, yung burning desire sa loob ko, hindi nawawala. Sabi ko, Lord, next time, by next month, magpa-fasting ako. 40 days. So nangyari, tawag dito, sabi ko, this time, 40 days na. Alam nyo po ano ang nangyari? Nakaya ko lang 14 day. So, yun, talagang medyo na-discourage ako. Pero yung burning desire, hindi nawawala. That was 2018. So, tuloy lang. Hanggang sa dumating yung time na sabi ko, Lord, dapat maka 40 days ako ng fasting. Dapat maranasan ko yan. So, ang nangyari, fasting ulit ako, nag-pray ako. Alam nyo po, good news, 16th day lang yung kaya ko. So, sabi ko, parang hindi talaga para sa akin yan. May desire ako, pero parang hindi kaya sa katawan, hindi kaya sa determination ko. Pero nung nag-pray ako, that was September 22, 2018. Sabi ko, Lord, by this time talagang mag 40 days na ako. Ang nangyari, yun, nag 40 days ako, nagsimula ako ng September 22, 2018. So, pang 18th day ko, sabi ko, Lord, parang hindi ko na kaya, Lord. Parang gusto ko nang mag-give up. Gusto ko na mag-breaking ulit. Alam niyo po, may narinig ako, hindi man audibly, pero alam kong ang Holy Ghost ay nangusap sa akin. Sabi, now or never. So, yun lang. Now or never. So, kung hindi ako makasurvive ng 40 days, hindi ko na talaga magagawa ang 40 days. So, salamat sa Panginoon. Natapos ko yung 40 days noong 2018. So kaya, anong point ko? Ang point ko lang is, kung nag-fail ka ng maraming beses, just move on lang, just go on lang. Kasi naiintindihan naman ng Panginoon kung ano yung kakayanan natin. Basta may desire lang tayo. So yan po ang may advice ko, lalong-lalo na sa mga taong gusto maka-encounters, maka-experience sa Panginoon, sa move of God, sa voice of God. So, gustong mag-seek ng presence ng Panginoon, gustong magkaroon ng anointing, ng marami pang mga gifts. So, kailangan nating magsumikap, kailangan nating magkaroon ng burning desire para magawa natin yung mas mahabang fasting. Not to praise ourselves, para magmisika tayo, or para maraming mga hanga sa'yo, no. Unang-una, para mag-seek ng presence ng Panginoon, para magkaroon ng maraming oras, panahon to pray, to read the Word of God, to meditate. So yun po ang pinakamahalaga sa fasting. So sana po may natutunan kayo, and baka tomorrow po may i-share ako about sa breaking period. So, kasi wala pong nasisira sa pagpa-fasting, pero may nasisira po ng mga tao sa pagbe-breaking. So, I hope may natutunan po kayo at may na-share po ako sa inyo. God bless po. Ang ganda ng view dito. Praise God. Hallelujah. Shalom. Lord, good morning. It's Monday today, and I am so thankful na pang second day ko today na mag-break sa breaking. So kahapon, pasensya na po na hindi ako nakapag video kasi simba po kahapon kasi Sunday kahapon. So kahapon po 6 AM yung kinain ko po is Cerelac. So depende sa iyo kung ano ang hiyang sa'yo, kung gusto mo mag hot water o lukewarm o kahit anong klaseng tubig ang gusto mo. So ito po hanggang maghapon, ito yung kinain ko. So ngayon naman, sa second day is blended carrots. So ito po yung blender, hinahiniram ko. And then
kailangan yung carrots, balatan muna, tsaka dapat naka-boiled muna siya. Dapat pinakuluan muna ng tubig, tapos i-blend na. So, pero hindi ko uubusin to ng isang beses. Baka hindi ko maubos to hanggang maghapon. So, ito lang yung break ko. So, tandaan, sa pag fasting ng mahaba, ang pinaka-importante yung breaking period. So, usually, yung ginagawa ko, halos 10 days or 13 days bago ako kakain ng kanin. Pero pakunti-kunti pa rin, hindi ako hindi ako kakain ng marami. Kumbaga, bawal munang mabusog. So yun po yung ginagawa ko para maging safe yung katawan natin. Kasi sa 40 days and 40 nights, water lang. So medyo nagpahinga muna yung yung mga nasa loob. Kaya dahan-dahan muna, step by step lang muna. So yun yung pinaka-importante sa fasting, breaking period. So siguro baka by next week, so dahan-dahan na yung pagkain ko na mga medyo matitigas. Pero pakunti-kunti pa rin. So salamat, at I hope na may natutunan po kayo sa video ito about sa breaking period. So salamat, God bless.